Pwede ba nating ipaliwanag sa mga manonood natin step by step, process by process para maiwasan na maloko sila? Kasi ngayon nagkalat yung mga scammer o kaya naman at saka may posibilidad bang kasi marami tayong mga kababayan na mga graduate sila ng kumuha sila ng mga certificate sa TESDA, mga NC2, caregiver, mga healthcare assistants. May posibilidad bang makahanap agad sila ng employer dito sa New Zealand? Okay guys, magandang buhay po sa ating lahat. Kasama po natin ngayon si Ninya. Si Ninya po ay dating nurse po ng Tarlac Provincial Hospital. Sa ngayon po ay nandito po siya sa New Zealand. So alamin po natin sa kanya kung ano yung pathway na ginawa niya para makarating dito sa New Zealand. Kasi marami pong nangangarap na mga kababayan natin na magtrabaho dito sa New Zealand bilang isang healthcare workers, tulad ng mga caregiver, mga healthcare assistant. Tanungin po natin si Ninya guys kung ano yung pathway na ginawa niya para makarating dito sa New Zealand. Ano yung pathway na ginawa mo? Nag-start ako, pumasok ako dito ng medical escort. Then, nag-student visa ako. Student visa? Yes. Okay. So, in student visa, meron kang 25 hours per week na allowable para makapag-work ka, para masustain mo yung buhay mo dito sa New Zealand. Ibig sabihin, pag student visa, meron kang working rights? Yes, pero hindi ka pa dapat mag-exceed ng 25 hours. Meron siyang maximum na hours kung ilang oras ka pwede magtrabaho? Yes, weekly. Weekly. So, currently, na-hire ako sa isang company as complex caregiver. Pero, isa sa pinaka-requirement na kailangan doon, aside sa medical background, is meron kang full driver's license dito sa New Zealand. So ano yun, nung nagpunta ka dito, kumuha ka ng driver license dito directly or conversion? Ang license ko sa Philippines is automatic international dito, which is restricted siya, magagamit mo siya ng 12 to 18 months. Pero since naghahanap ako ng work, I need to convert my license into full driver's license. So, ang una kong ginawa is nag-theory exam. Pagkapasa ko noon, nag-book ako for practical exam. And afterwards, yung mga in-applyan ko before na company, nung nag-re-apply ako, natawagan ako kasi meron na akong full driver's license. Ibig sabihin niya, napunta ka dito by student visa. So, paano yung process pag halimbawa ganyan na student visa? Ano yung maghahanap ka muna ng school, mag-e-enroll ka? Paano ka nag-apply ng visa mo? Naghanap ako ng school na pwedeng mag-cater sa akin na relative sa course ko. So, Ano yun, naghanap ka ng online? Yes po, online. Hindi ka ba natakot na ngayon ang daming mga scammer na... Hindi kasi makikita mo naman po may mga credentials. Okay. Tapos may hotline po sila na matatawagan nyo talaga. Pwede ba nating ipaliwanag sa mga manonood natin step by step, process by process para maiwasan na maloko sila? Kasi ngayon nagkalat yung mga scammer o kaya naman at saka may posibilidad bang kasi marami tayong mga kababayan na mga graduate sila ng kumuha sila ng mga certificate sa TESDA, mga NC2, caregiver, mga healthcare assistants. May posibilidad bang makahanap agad sila ng employer dito sa New Zealand? It depends pa rin po kasi very slim po yung chances nun kasi nowadays, some employers are not giving or support po for work visa. As of now, nakafocus sila sa mga locals. Ito yun, na nakapokus muna sila sa mga locals, yung mga locals muna ang binibigyan nila ng trabaho. Kaya yung mga sinasabi nila, lalo na yung mga nag-a-apply sa bansang UAE, yung nakikilala nila, yung may mga nakikilalang consultant sa bansang UAE, tapos sinasabi nila na magbibigay sila ng trabaho ng caregivers or healthcare assistants directly sa employer, malabo pong mangyari yan. Kasi pag nag-apply ka ng trabaho dito sa New Zealand ng caregiver o kaya mga healthcare assistants, kasi doon sa Pilipinas kasi magkaiba po yung health system po natin. So kailangan nyo pong kumuha ng certificate po dito. Kumbaga, ano bang tawag doon niya? Mga training po at saka certificate po ng healthcare sa caregiver and healthcare assistant. Kung yun po yung entry na gusto nyo. Kailangan nyo kumuha ng mga certificate, kailangan nyo mag-training
mag-aral para makapasok kayo ng trabahong caregiver o kaya sa mga healthcare workers. Katulad po ng sinabi nyo, i-add ko lang kasi iba po ang practices sa bansa natin, whereas dito po, iba din. Kaya mas pinaprioritize nila yung mga merong background po at merong experience po sa pag-handle ng client dito po based sa practices nila. Sa lahat po ng mga nag-a-apply, yung may mga nakikilalang employer ko, no, mga consultant na nagbibigay ng trabaho directly sa employer na pumapasok ng trabahong caregiver, guys, malabong mangyari po yan. Kasi kailangan nyo pong mag-aral, mag-training, kumuha ng certificate dito sa New Zealand bago kayo magkaroon ng trabaho bilang isang caregiver. Huwag po kayong basta-basta maniniwala. Check nyo po yung credibility nila, lalo na pinaghihirapan nyo po yung pera na ilalaan nyo po pag pumunta kayo dito. Pero aside from that po, tama po yung sinabi ni ate na i-check nyo po ng maigi kasi Sobra, grabe. Sobrang hirap maghanap ng trabaho dito, guys. May competition po talaga. Oo. In terms of experience, tapos marami rin pong ibang nationality na nandito. Oo. Marami dito India, di ba? Opo, maraming Maraming India. So, nung nagpunta ka dito, may kakilala ka ba? May kamag-anak? May tumulong ba sa'yo? yes po. They're actually senior social worker po sa Oranga Tamariki. So, Social worker, ibig sabihin nasa government sector siya? yes po. Wow, senior. nasa government Kaya tayo. medyo sinerte po tayo. Hi, Malapit Tito. na rin tayo mag-work sa government. Yes Hello po. I heard maganda po talaga yung benefits dito. So, si tito ko po, citizen siya dito. So, Okay. I am lucky enough po na nandito siya para matulungan po ako. Otherwise, sobrang hirap po. Kasi yung pong rental pa lang dito, Aha. weekly po ang payment. Tapos iba pa po yung mga other expenses. Kaya kung pupunta po kayo, i-consider nyo po yung mga allotment po ng expenses nyo. Tapos, i-prioritize nyo po yung pagkuha po ng driver's license kasi yun po yung pinaka-importante po na ID dito para ma-identify kayo na kasi yung iba pong job, nagre-require sila ng driver's license. Totoo yun. Pero dapat una-muna nilang kunin yung bank account. Kasi cashless, di ba? Gaano katagal na naghintay ka ng student visa? Dumating po ako dito ng October, so under medical escort, and then as per advice po ng immigration lawyer nag-student visa pathway po ako, student pathway. Kumuha kayo ng immigration lawyer. Opo, kasi mas alam po nila yung mga legalities saka conformities dito po sa bansang Okay. pinuntahan natin. Maraming pera. Magkano nagastos nyo niya? Kasi kami nag-DIY kami. Nag-DIY. Magkano gastos mo lahat Sa niya? gasos, wala. Hindi ko po maano kasi. Sa halos si tito ko rin po talaga. At saka, hindi ko ma-disclose. Pero kung sa tuition po, masasagot ko, Magkano ang tuition mo? nasa around 17,800. I-convert nyo na lang po NC siya. dollar? Yes po, NC dollars. As of now, ang conversion po to peso is 36. So how much yun? Alam mo, 17,000 Check ko NC po. dollar? Abot siya. nasa around 500 to 600,000 half po. million. Opo, yun po yung prepare nila for school, and then aside pa po dun sa kailangan na sa bank account para lang po masustain yung living nila dito, yung everyday expenses makover. And ayun po, pag tsagayin nyo lang po yung pag-a-apply kasi meron at meron naman po. Meron. Yun lang, hindi ho Tsagayan. ganong kadali na as per advertised. Yung naging struggle mo mula nung nag-a-apply ka papunta dito. Kasi kami, nung nag-a-apply kami, pumunta kami dito, sobra, dami namin pinagdaanan nitong mokong na to. First po, siguro yung pag-alis mo outside yung comfort zone. Kasi Parang ibang-iba naiba, po sobrang ano dito, iba yung tahimik. ambience, Ah, iba ah. yung routine, iba yung proseso. Particularly sa road system pa lang, sa road code pa lang, makita mo, iba-iba po yung discipline ng mga tao. At saka yung mall. Gulat ka, lasing ko lasing sarado na. Di ba? Opo. Gusto mong kumain, gusto mong wala, sarado. Pero yung mga naging struggle ko po, aside po dun sa
paglabas ng comfort zone is yung paghanap po ng work kasi talagang hindi siya ganun kadali, honestly. But I'm not discouraging you po. Siguro, as per ano lang yan, as per profession or First time skill. mo bang Ninya? First time mo mag-abroad? Yes po, Overseas? first time ko pong mag-overseas ng ito for a change. Thank you for this chance po, this opportunity po. Pleasure Thank you, ko po. thank you Ninya. Thank you.